Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasabat ng customs ang dandang milyong pisong halaga ng smuggled na steel coils mula sa China. Tinangkang ipuslit sa merkado ang kargamento ng walang binabayarang buwis. Sinuspindi na ang importer ng kontrabando. Posible ring tuluyan ng maban ang kumpanya sa pagiging importer. Mula sa customs sa Maynila, may ulat on the spot si June Veneracion. June. Marisa, Rafi, 24 million na pesos. Yan ang estimated value ng mga nakumpiska na steel coil mula sa bansang China na nakumpiska nga ng Bureau of Customs. Nakalagay sa 26 na container van ang mga alloy-coated steel coil na gusto sanang palusutin sa bansa nang walang binabayarang buwis kahit 5. Dumating sa bansa ang kargamento Nobyembre ng nakaraang taon. Sabi ni Customs Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno, pananagutin nila ang importer ng kontrabando na Copperfield Marketing. Ang Copperfield Marketing ay kabilang sa 70 importer na pinatawan ng indefinite suspension ng Bureau of Customs ngayong buwan dahil sa talamak na pag-misdeclare umano ng kanilang mga inaangkat na produkto para makalusot sa pagbabayad ng tamang buwis. Sabi pa ni Deputy Commissioner Nepomuceno, ang pagkakabiso sa tangkang pag-smuggle ng steel coil na isa na namang paglabag sa panig ng Copperfield Marketing na maaring maging basihan para tuluyan ng maban ito bilang importer. Ang mga nasabat na steel coil ay raw material sa paggawa ng jeep at yero. Sasailalim muna sa seizure proceedings ang kontrabando pagkatapos ay mapapasakamay na ito ng gobyerno at sa huli ay maaring ipasubasta. Sinusubukan pa po ng GMA News na makuha ang panig ng Copperfield Marketing kaugnay sa isyong ito. At yan latest mula rito sa Maynila, balik sa Maris. Partner, first time ba nitong kumpanyang ito na mag-import or matagal na siyang nasa ganyang business? Actually, matagal nang nasa ganyang negosyo o linya ng negosyo itong Copperfield Marketing, Maris. Katunayan nga ay nasilip na nga ito ng Bureau of Customs dun sa kanilang pagsasagawa ng investigasyon at paglilinis ng listahan ng mga importer at broker dito sa kanilang area of responsibility. At dun nga nakita yung mga past transactions nitong Copperfield Marketing kung saan minimisdeclare nila daw yung kanilang mga ini-import na kagamitan para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. At pagkatapos nga nun, doon nakita kaya sila pinatawan ng indefinite suspension ng Bureau of Customs nang lumabas nga sa investigasyon nila na may mga discrepancies itong kumpanya na ito, Maris. Oh, pero bago nitong insidenteng ito, malinis yung record ng kumpanyang ito. Hindi, Maris, dati pa man may mga past transactions na sila na nasilip nga ng Bureau of Customs. At itong latest na ito, itong shipment na ito, itong November, ay ito'y dagdag lang. Dagdag at pwede itong sinasabi nga nila ito, pwede itong maging last straw dito sa kumpanya na ito at para magbigay daan sa tuluyang pagkakadilis nitong Copperfield Marketing dun sa mga accredited na mga importers dito sa Bureau of Customs. Kumbaga, itong shipment na ito nangyari noong November ng nakaraang taon, pero previously may mga transactions na rin ang Copperfield Marketing at nasilip nga ng Bureau of Customs na may mga discrepancies, Maris. Alright, maraming salamat, June Veneracion.